Magandang umaga. Okay, ngayong araw na to, iba yung ating content. Ito ay hindi solar, hindi rin sasda. Dahil ito ay isang auto. Okay, so gusto kong i-share sa inyo kung ano nga ba yung ginagamit kong kotse. Siyempre, ito yung pinapangarap ng karamihan. Nung bata pa ako, pangarap ko yan. Yung sa tropa ko, nakikita ko sila. Nung high school pa lang yung tropa ko, si Teng Teng, nakikita ko siya ng kotseng ganun. Alam nyo, super sa akin yung kulay na puti tapos lowered. Medyo lowered siya. Naku, napakaganda. Kahit sa nangarap din ako magkaroon ng mga SUV, gusto ko puti din. Yun ang ko, parang yung kagaya ng sa kumpare kong si Upline Mike na nakaputing Montero. Yun. At syempre, meron din tayong tropa na nakaputi din na kotse. Okay, so kung paano ko to nabili, ginawa ko, actually, dapat ang bibilin ko ay yung medyo malaki para sa negosyo. Kaya lang medyo mahirap maghanap ng sasakyan. At ang kalimitan na seller nito ay nasa tawid dagat. Okay. Hindi ko nababanggitin dahil ang bida sa ating vlog at dito magsisimula sa episode 1 na to yung aking content ng buhay simplinado lang na meron kang isang auto. Okay? So, papakilala ko sa inyo ang aking auto. So, ito siya. Ito ang Honda Civic. Sino nga bang hindi mababaliw lalo na kung ikaw ay 90s boy sa kotseng ito? At ang pinaka nakakahanga dito ay hindi siya nahuhuli sa uso magpahanggang ngayon. Kaya naman, kahit ano pang kulay yan, basta nakasetup o hindi, ay panalong-panalo yan. Paano nga ba natin nabili si Poti? Oo, si Poti ang pangalan ng ating kotse. Si Poti ay ang ating puting Honda Civic. Nakita natin at namataan natin to na nakapost sa isang buy and sell. Nagustuhan ko talaga siya dahil all white ang kanyang concept. Kaya bumagay dito at napakalinis naman niya. Alam nyo ba, na wala naman talaga sa plano pa namin talaga itong bilhin nung puntahan namin ito sa may-ari. Gabi na kami nang dumating doon at tinesting namin ito. Nang makita ko pa lang ito sa garahe, talaga namang sinabi kong wow, ang ganda. Lalong-lalo na nung ito ay pinatesting sa akin at ilang minuto ko rin itong dinrive test sa kanyang subdivision. Maganda ang kanyang subdivision dahil napakalaki ng kanilang subdivision. Kaya naman na-enjoy kong gamitin talaga yung kotse. Siyempre tiningnan din natin ang makina nito at nagustuhan din nga natin ang interior nito. Napakasimple lang at all stock maliban sa filter nito at tambutso nito kasama na ang manibela nito sa loob. Pati ang shift knob nito o cambio. Siyempre gaya ng mga second hand na kotse, meron din siyang mga downside na nakadeclare naman sa details niya. At syempre, may pinalitan din tayo dito nung magamit natin. Napansin natin na may problema na rin pala ang kanyang alternator. So syempre, kailangan natin itong palitan. At napansin din natin na wala na rin halos coolant. Kaya naman, pinalitan na natin at nilagyan natin ng bagong coolant. At syempre, dahil nga na-stock to sa may-ari, kaya ang ginawa din po natin dito ay pinalinisan natin ang preno. So nilinis po natin yan, dinala ko sa talyer ng aking tiyuhin. Kailangan natin linisin dahil naingay-ingay siya. So akala nga natin palitan ng kanyang pad. Yung pala ay kulang lang sa linis. So ito nga pala ay Honda Civic na EK96 model na isang automatic. Pinili natin ang kotse na ito dahil hindi lang sa kanyang kalinisan at kaputihan nito, ay ito ay isang stock lang at matipid-tipid pa rin sa gasolina dahil ginagamit natin ito pang araw-araw at sa negosyo. Ang makina nga pala nito mga kasimple ay isang PH15A. Isa sa katangian tiningnan ko dito ay napakalakas ng aircon nito at napakasuwabe ng transmission nito. Kaya napakaganda pa at all goods talaga ang takbo at performance ng Civic na ito. Dahil nga ito ay puti, malinis din at mitikuloso ang dating may-ari nito. Kaya naman itinutuloy natin ang pag-aalaga niya dito. At binigyan natin siya ng isang pangalan na nagngangalang Poti. Ito'y binigay na pangalan ng aming anak. So ito yung ating Honda Civic na EK. So yan siya. Kamera siya na mawalan ngayon eh. Hello. So nandito na tayo sa loob ng Honda Civic natin sa loob ni Poti. Ano nga ba yung dinagdag natin dito? Una sa lahat ito pinalta natin to. Tuloy mumurahin lang to Kasi may kasama na talaga siya
So binigay ko na siya kay Papa sa tatay ko. At ito, yan. Shopee lang to, mabibili. Sa Mr. DIY meron din ito. Yan, maganda to kasi pag pipindutin mo lang, kaya sa cellphone dyan ko lang nilalagay, no? Tapos ito makikita nyo, original pa rin, Pioneer na car stereo. Tapos bumili tayo nito. Ito, kita nyo to. Ito yung ginagamit ko na mayroong voltmeter. Pati ito binili ko rin voltmeter na may kasama ng charger o mga pin. So ito, stock na stock po. Ayan yung kanyang sa aircon. Okay. Tapos ito yung kanyang hazard. Okay, so buksan na, medyo mainit na no. Buksan natin. Okay, tingnan nyo tong gauge. So pag binuksan kasi natin yan, ganito ang lalabas. Ayan. So hintayin muna natin na mawala yon yung engine. Itong sign na to, ito yan, dito yan. Sa handbrake, okay? So pag start natin to, lapit mo. Yan. Tanggalin natin salamin. Yan, kita nyo. Okay na kasi bago yung starter natin. Okay. Tapos, ito sa aircon, buksan natin. AC and malakas po ang aircon yan. Yan. So naka-aircon tayo ngayon. So ngayon, ito yon yung ating mumurahin na dashcam. Ayan yung sa sa likod. Ayan yung sa likod. So papalta natin yan. Okay, basta yan. Tapos ito yung kisame niya, sariwa pa naman. Tapos ito yung stocks ng mga niya. Naglagay si Mrs. ng ganito sa salamin kasi wala siyang kasama yung stocks nito. O yung ilaw, di mo pinatay. Ayan, papatayin lang. Ayan, nabibili lang sa Shopee. Tapos, ako na lang naglagay ng back cam nito kasi yung kasama dito, sa kotse na nabili ko, dashcam lang, walang back. Nabili namin to, mumurahin lang naman tong yung original nga nito, naibigay ko na sa tatay ko. Yung nabili ko, tigpa 500 lang, pangit pala yung quality ng camera. So may sa akin yung kabanda ko na back camera na hindi niya ginagamit. Yun yung ilalagay namin bukas dito. Tapos yun nga, yung sa side mirror, nagana naman. Yung iba hindi, kasi normal na yun eh. So swabe naman to pagka sinasara. Okay pa rin naman. Tapos yung dito, okay, malinis to. Ito lang ang tama niyan, banda rito. Okay, hindi naman maiwasan dahil matanda na rin po yung sasakyan na to. At yung tunog ng makina, pakinggan nyo. Machong macho, gawa nga ng filter na ito. Tapos yung busina niya, ganun siya. Maganda ang busina nito. So lahat working to, pati yung ito, pakita mo. Yung signal light sa left, yung signal light sa right, yung headlight niyan. Yan, hindi lang kita kasi umaga ngayon. Tapos ano pa nga ba, yung wiper ning gumagana, hindi ko lang gawa ng syempre nakaangat po, hindi po natin nababa. So yung mga susunod nating gagawin, siguro pagka nagka-budget, magpapalit tayo ng panel dito. Gusto ko yung may GPS na, saka yung may reverse camera na rin. So may speaker, working pa po yung speaker nito, patunugin ko. Kaya lang yung antena nga, yung antena po nito kasi ay putol na doon. Kaya dapat na ring palitan. So, yun, bumili na ako. Yung ikinakabit na lang dito. So, ibibideo ko na lang kung paano natin ikakabit. Magdi-DIY lang po tayo. At ito nga, papalitan ko tong steering wheel na to. Yung natatanggal na. Oo. Yung, hindi ko alam ang tawag doon eh. Tapos, momo din siya na puti. So magpapalit tayo pag may budget na Siyempre ano lang tayo lang. Tapos yung makina, pasilip ko sa inyo. So ayan. Ayan yung makina niya. Pag VTEC kasi meron nakalagay dito. So ito hindi, PH lang yan. Nakita ko nga sa inyo. EK lang, PH 15A lang. So pero naka yan.
ganyang filter. So, pang racing filter. Ayun yung nakakonekta doon. So, ganyan naman kalinis yung makina niya. Ayan, bago din yung baterya niyan. Nabili na natin. So, ayan. So, naglagay na nga tayo ng bagong ano dito. Coolant. Okay. Kasi wala na. No, nakaluwas na nga tayo ng nakataas tayo ng Tagaytay. Buti na lang di tayo tumira kasi hindi ko alam na wala na rin palang halos laman tong coolant, no. Kulay pink ang coolant nito na ginamit, no. So yan, dito yung sa aircon. So nga pala, inuunahan ko na kayo, hindi ako bihasa na mekaniko ha. Ngayon pa lang tayo nag-aaral. Although ang lahi namin ay mga mekaniko. Latero, basta may talyer kami dati. So baka ngayon ako mahilig dito. Kaya kung may masasuggest kayo na magandang idagdag dito pero budget lang. Hindi naman po tayo talaga talagang magsisetup ng pangmalakasan. Kaya nga po tinawag nating simplinado lang tayo, simple. Kaya mga kasimple, yan po, ito po yung busina ko. Yan yung horn. Gagawin lang natin maganda sa paningin. Ito, plano kong palitan to. Comment na lang kayo kung ano yung mga masasuggest nyo na mura lang pero magandang klase. Gusto ko kulay blue. Parang gagawin ko siyang blue concept. Pati ito, gagawin ko din yung blue din to. Papalitan ko na rin to. So, yung mga ganito din, itong mga manifold, papalitan ko rin ng kulay blue. So, yun. Kung meron kayo masasuggest, pabigay na lang din ng link yung mga budget lang, no? So, dito tayo sa likuran. Ito malinis kasi to eh. So lalagyan ko siya ng emblem dito na Civic lang. Yun lang ang plano kong ilagay dyan. Saka yung sticker na EK lang dito. Kasi wala akong ilalagay na ibang sticker na dyan. Hindi ako maglalagay na sticker dito sa gilid kahit dito sa unahan. Kasi nagustuhan ko yung konsepto nung dating may-ari na napakalinis lang talaga nito. Ito papalitan ko kaya ako nagtatanong eh. Yan, tama yan dito. So papalitan ko to. Pag may budget, bibili ako niyan. Papalitan ko yan. Yan ang nagpapapahangit eh. Okay, nagkagasgas kasi. So ngayon, ito na lang muna yung video. So ito yung ating Sipoti na Honda Civic na EK. Na engine ay PH15A na automatic. Okay? Maraming salamat at ito ulit si Dansky. Rock on.